2023, nasa loob pa lang ako ng kulungan nung tinanggalan to ng isang gulong. Woo! Binasag yung salamin, tinanggal yung plaka, ninakaw isang gulong. Eh di syempre, anong gagawin mo? Hihingi ka ng plaka. 2026 na, 3 taon na, wala pa yung plaka. Eh di syempre, maglalagay ho kami ng temporary plate. Kung ba naman kayong mga taga-LTO, mabilis ang servisyo nyo, di sana yung plaka namin nakakabit yan. Tinanggal yung plaka. Kay Chip Lacanilaw, total, kinall out mo rin lang naman ako. Dinamay mo pa yung best friend ko, si Deo Macalma. Deo, alam mo ba na nandito ako ngayon sa Bintar? Nuknukan ka talaga ng sinungaling. Lacanilaw. Alam mo kung bakit? Sinasabi kong peking plaka. Anong sinasabi mong peking plaka? Ang sinasabi kong plaka na hindi pa dumarating, biruin mo ha, sinabi mo pa ngayon dyan na yung plaka ko nasa LTO at hindi ko kinuha. Na-show cause order po siya dahil po nagda-drive siya. Hindi po totoong sa loob ng subdivision kasi kompleto po, nag-iimbestiga po kami. Nag-drive po yan sa labas ng subdivision sa highway, sa Las Piñas, na walang seatbelt, tapos gumagamit po siya ng peking plaka na meron na naman na siyang plaka na hindi naman niya kinukuha. Ay tanga, yung sinasabi kong plaka na hindi pa dumarating sa akin na 4 na taon na, yung isang sasakyan ko yun. Nung tinanggalan to ng isang gulong, binasag yung salamin, tinanggal yung plaka, ninakaw isang gulong. Eh di syempre, anong gagawin mo? Hihingi ka ng plaka. Talagang pinanindigan mo talaga, ito sasakyan ng Port Expedition ay peke plaka. Oh, tingnan mo nga yan. Oh, peke ba plaka yan? Oh, iikot tayo papunta sa likod. Oh. Ayan. Peke ba plaka niyan? Sinasabi ko sa LTO, yung plaka nung isa sasakyan ko, hanggang ngayon wala pa, 4 na taon na. Paano mo naman nasabing peke plaka nito? Talagang pinanindigan mo na ng peke ang plaka, kaya ngayon hinahamong kita na pumunta ka sa bahay ko at patunayan mong peke yung plaka nito. At pag hindi mo napatunayan, ano nga gagawin ko sa'yo? Sinira mo na yung pangalan ko dyan sa buong Pilipinas. Ano gagawin ko? Palo ko la sa ulo mong kalbo tong plaka ko. Oh, shout out sa'yo, best friend. Deo Macarma. Oh, talaga namang ang galing andito ako sa Bintar ngayon. Oh, nakikita mo ba tong lugar na to? Hindi namin pinapatulad. Saka ano po ako animal advocate po ako Yun pong mga, sa amin sa Batangas, yun pong mga aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Kailangan gumaling. Para isang kaibigan natin sabi niya, naku, sa ano lang ako pumapator? Sa tao lang. Hindi ako pumapator sa awan. Pero sana maging lesson sa mga kababayan natin sumunod sa mga batas trapiko. Asek Marcos Lacanilaw, sir, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. At thank you ha. At good luck at congrats sa pagsisikap nyong linisin talaga ang LTO, pati mga opisyal ayan na mga tiwala talagang hindi yung sinasanto talaga. Mabuhay po kayo. Thank you, Asek. Salamat po, Kadeo. Thank you po. Thank you very much, sir. Ako? Walang nakakapet sa akin. Walang pwedeng mag-pet sa akin. Baka ikaw, pet. Ako, hindi pwedeng maging pet. Nangangagat ako. Nangangagat ako. Nangangagat ako. So makikita natin dito mga kahombre ko sa right side na naandito po yung original na plaka ng kanyang sasakyan. Sa left mga kahombre ko, peke ho yung plaka na yan. Ano ba ang ibig sabihin ni Asek Lacanilaw dito? Hindi niya ho sinasabi na peke yung numero ng plaka. Ang sinasabi niya, peke yung pinaka-plate niya, di ba? Kasi yung official plate po ay itong kulay green. Kasi ganyan na pong kabulok at kaluma yung sasakyan niya. Kaso syempre, dahil iba nga yung utak niya, di ba? Flexi, alam nyo na yun mga kahombre ko. So, ang ginamit niya ay yung white.
which yan po ay hindi official ng LTO. Kasi ang white po ay ginagamit para lang sa mga bagong sasakyan. Naiintindihan nyo ba yon? Oo!